Hmm. Patanong daw kung bakit may gay and Ano yun? Gay at? lesbian. Bakit nagkaroon ng gay at lesbian? O bakit daw merong gay and lesbian? Ayon sa Biblia, dahil yung mga pagano dati, sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan nila? Yung akala nila Diyos, hindi naman pala. Roma 1:21 ang sabi dito, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang kanilang hangal na mga pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang magipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ng mga lalaki. Ayaw na nilang magipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Dahil sa kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ayun, nagkaroon ng bakla at saka tomboy. Yun ang sagot doon. Alam ko naman yung kanilang yung kanya patunog sa kanyang tanong eh. Tapos, itatakbo sa Katoliko. Ay, Katoliko daw. Anong Katoliko? Wala naman kami Diyos-Diyusan eh. Ako dati sa Badista, nung ako sa Badista pa dati, sinabi ko rin na ang Katoliko may Diyos-Diyosan. Nang tinanong ako ng isang pare, sino Diyos-Diyosan namin? Sabi ko, yung ano nyo, mga rebulto nyo. Bigay ka ng isa, kahit isa lang, pangalanan mo. Yun, si San Vicente Ferrer. Sige. Saan mo nabasa na meron kaming aklat na sinabi namin na si Vicente Ferrer ay Diyos namin? Nahirapan ako noon. Tinanong ko sa pastor namin yon, Pastor, meron ba tayong ebidensya yung kanilang mga santo ay Diyos nila? Kasi sabi din, Diyos-Diyosan eh. Sabi ng pastor, kung nila Diyos, ba't nila niluluhuran? Ay, hindi. Interpretation natin yan. Dapat ang sagot mismo galing sa kanila. Nasaan ang ebidensya na may turo sila na Diyos nila ang mga santo? Hindi tayo mag-i-interpret. Nasasabihin natin Diyos-Diyosan kasi niluluhuran. Interpretation natin yan. Dapat batay sa aral nila. Kasi ayon sa Biblia, sa 1:24, huwag kayong humatol batay sa inyong nakikita, kundi batay sa tamang pamantayan. At ang tamang pamantayan, pagdating sa Katoliko, ang official nilang turo. Ang tanong ko, meron ba tayong may pakita na ang Katoliko nagturo na Diyos nila ang kanilang mga santo? Walang maibigay yung pastor namin eh. Ang sabi niya lang, kung hindi nila Diyos-Diyosan, bakit nila niluluhuran? Sa madaling salita, nagising ang isip ko, nag-i-interpret lang pala.
walang batayan. Ngayon, pag ako sumakay doon sa ideya na yon, tapos ibinato ko sa Katoliko, lilitaw na ako'y nagbibintang ng kasinungalingan. In which ayaw kong mangyari sa akin na ako'y nagbibintang ng kasinungalingan. Ayan ang isip ko doon. Brother John Ray? Yes, bro. Ayun, oh. Yeah, ha? Next time, ito ay isang paalala sa mga sulpot na papasok upang magtanong sa punto por punto. Ang programang ito ay religious program. Kaya let us all be honest. Let us all be honest at wag yung panlilito ng mga argumento. Let us all be honest sa programang ito. Kung sa programa ninyo, nakasanayan nyo na nalituhin ang mga tawag nyo, idamay ang punto por punto doon. Dahil dito, let us all be honest. Pumasok kayo rito, nagtanong kayo, sasagot kami. Pag kayo kumontra, hingi kami ng clarification, pag kayo kumontra, sumagot rin kayo ng tama. Yung tanong ko, ayon sa Biblia, sasagot, sabi ni Cassidy. Ano ba naman yan? Biblia ba yung aklat ni Cassidy? Binate niya sa Biblia. O yun, binate sa Biblia. Ngayon, dahil yun ay kanyang binate sa Biblia, ano nakalagay sa Biblia? Common noun, proper noun. Tapos na makulit kay Cassidy. Ay, nako. Yan lahat ng mga nauto nila, nako. Ang dami na nilang nauto, ano? Tanong ko lang po, Brother Jando, kasi ano po ako kasi, kumbaga caregiver po kasi ako dito sa Israel. So, nangyari po na nag-stay po ako sa trabaho ko kasi di po dumating yung reliever ko. Tapos nung pagsunod na linggo, paglabas ko po, nagsimba po ako, nag-receive po ako ng body of Christ, yung Eucharist po. Kailangan ko pa po mag-confess bago po ako mag-receive ng Holy Communion. Ano po yung nangyari noon, kapatid? Hindi ka nakapagsimba noong isang linggo dahil hindi Opo. dumating ang ka-reliever mo? Opo, Brother Angel, kasi nagpaalam po yung reliever ko na hindi po siya makarating. So, hindi po ako hindi ako makalabas, hindi ko maiwanan yung trabaho ko, yung employer ko, pag walang mag-relieve sa akin. So ano naman pala siya, no? Actually, may talagang may grave reason naman po pala kayo na talagang biglaan, no? Na wala yung kapalit nyo. Opo. So, well, ang ano po natin diyan, tapos the following Sunday po nag-communion kayo, sabi nyo? Opo, nag-communion po ako kasi tinanong ko naman po sa pari dito, sabi naman daw po niya, valid reason naman daw po yun. Pero gusto ko pa itanong sa inyo. Tama Kasi, naman po yun, valid reason naman. Oo. Basta tandaan po natin, no, yung nagiging kasalanan ng kapag talagang in every rule there's an exemption nga. Yung mga hindi nakakapagsimba, actually mortal sin yun. Pero may exemption siya talaga, yung may sakit, o yun nga, mga biglaang nangyayari. Yung iba naman na traffic na, no? Yung iba may mga situation na sobrang traffic na, hindi na nakaabot. So, yun ang sabi ni Father, valid reason. So, tama po naman po yun, valid reason naman yung nyo, hindi nyo naman kagustuhan. Tama naman po yun. So, hindi siya ganun kalaking kasalanan. At make sure na lang na pagka the following Sunday, yung act of contrition natin, yung penitential act, yung I confess to Almighty God, di ba? Yung ako inaamin ko sa makapangyarihan Diyos na ako'y nagkasala. So, dun pa lang, pag-amin ng kasalanan na lang, no? Dun na lang yung lahat-lahat. So, para masigurado tayo. Pero tama naman po ni Father kasi valid reason yung kanyo. Dahil wala kayong kapalit nun, tama po. Okay po. Tapos meron po ako isa pang kasalanan na bumili po kasi ako ng isang items dito sa dito sa isang nagbibinta dito na nagtitinda. Tapos may nakalagay doon kung magkano yung presyo. Tapos nung pagbayad ko po, yung kinuha po ng dealer is kulang pong kinuha niya.
So, although na alam ko po ay parang naano po ako na kinuha ko po yung ano bagay parang napatay mali siya po ako, kinuha ko po yung items, tapos umalis po ako. Pero nung habang ako nasa biyahe, doon po ako na nakukonsensya po ako. Kaya susunod na linggo, pinalik ko po yung items. Yung tawag ko yan, yung kulang na bayad ko doon sa binili kong items. So, ano po ba yung ano ko doon? Kasalanan ko po doon para So kulang ang bayad nyo pero tinanggap nyo na yung ano, hindi alam nung cashier. Opo, kasi yung cashier, para siya po yata yung may-ari doon. So, siguro kasi dati kasi yung talagang bili ko sa presyong yan ng items na yan. Ganun talaga yung presyo. Pero ngayon, nakita ko naman na parang tumaas. Bagay, nagbayad ako, kinuha niya yung bayad ko, kulang ang bayad niya yung dating presyo. Kaya abang ko sa biyahe, nakukonsensya po ako. Ay nung susunod na linggo, pagbalik ko, kasi every week lang po ako nag-day off, binalik ko naman po yon. So, ano po yung pagkasalanan ko roon? Yung pa-immortal sin? Hindi, sabi niyo binalik niyo naman, no? Yung item ba o yung mismong buong bayad? Yung mga dinagdagan ko pala yung yung bayad ko yung kulang. Binuo nyo. Opo. Okay naman po pala ang tawag doon, reparations of the damage, no? So, pero mas maganda sa susunod, isama niyo na rin po sa kumpisal yun, no? Pero sabi, kasi yung unang ginawa nyo parang intentional no? Alam nyo palang mali, ginawa pa natin yun. Kaya medyo po, full. Ang tawag doon, full knowledge, may pagka-mortal sin na yun. So, kailan ba nagiging mortal sin ang kasalanan? Kapag alam mo na, pero ginagawa mo pa rin, medyo mortal sin, ayon sa simbahan, mortal sin yun, no? At ano pa ba, yung delivery consent. Pag ibig sabihin delivery consent, yung lagi mong ginagawa yun, na alam mo mali, nagiging mortal sin, plus yung grave matters. Anong grave matters? Yung may malaking pangyayari talaga na masyadong na-skandalo yung mga tao, may aksidente, yun, nagiging mortal sin. So, medyo yung una nyo sinabi nga na alam nyo siya, tapos kinuha nyo pa rin. We still need to confess that po kasi may full knowledge tayo, kapatid. Okay. Salamat po, Brother Jim. Salamat po. Salamat punto por punto.